Para to sa mga taong laging nawawalan ng focus, tapos pag tinawag kayo sa recitation, hindi kayo makasagot. Kasi nga, hindi kayo focus. One of the struggles talaga ng estudyante to. Alright? You're not alone. Okay, so una, marami kasing estudyante kulang sa tulog, hindi natutulog. Please, matulog kayo. Usually kasi baka hindi ka makafocus dahil sabaw ka, dahil nga nagpuyat ka or hindi ka talaga natulog. Kasi kahit nakikinig ka sa klase, parang walang pumapasok, walang na-absorb yung utak mo kasi pagod na siya. So, as much as possible naman, matulog kayo. Sleep is not for the weak. Without sleep, that makes you weak. Number 2, actually for me, this works. Umupo ka sa harapan. Mas magiging focus ka, mas malapit ka sa teacher, nakakahiya pag matutulog ka or hindi ka magpa-participate sa discussion compared na pag uupo ka sa pinakalikod na hindi ka nakikita masyado ng teacher, mas inaantok ka eh. Iba din yung pressure pag nasa first row ka because it is expected na matino yung mga nasa first row, parang ganun. Number 3, mag-notes. Mag-notes kayo. Pag nagno-notes kasi kayo, pinapagana mo yung utak mo kung ano yung dinidiscuss nyo. Kasi kailangan mong i-take note kung ano yung mga sinasabi ng teacher, kung ano yung inaaral mo. Mababalikan mo siya pag tinawag ka sa recitation. Kasi di ba minsan nagtatawag sila, especially pag nalaman nila maraming hindi nakikinig, bigla sila magtatawag. Marami sa inyo sinasabi nyo sa akin, nakakalimutan nyo agad yung inaaral nyo. Kaya nga may notes eh, para mabalikan nyo. Number 4, ginagamit ko talaga siya. Yun yung secret bakit minsan napaghahalataan ako fast learner. Kasi nga, nag-advanced reading ako. Especially sa mga subjects na mahirap. Alam mo yun, kasi kung hindi ako magaling sa isang subject, mahirap akong matuto or mabagal akong matuto. So, kailangan ko munang matuto beforehand, which is advanced reading or advanced studying. Kasi nalalaman nyo naman eh, kung ano yung lesson nyo, nasa syllabus yan. So, tignan nyo lang, check nyo yung topic, and then mag-advanced reading kayo para meron na kayong idea. Kasi mahirap talaga mag-focus, talaga. Kung hindi mo naiintindihan yung sasabi ng teacher mo, kahit paulit-ulit niya, tapos sa inyo foreign yung language, kasi nga hindi naiintindihan, syempre hindi ka na makikinig. So, importante din talaga na naiintindihan mo or aware ka kung ano pinag-uusapan nyo. Kasi, syempre, makikibahagi ka dun sa conversation sa classroom. Alam mo, ma-appreciate ka talaga ng teacher mo pag nakikita niya nagpa-participate ka at pag nakikita niya na tinatry mong intindihin yung mga tinuturo niya. There are really times, hindi mo talaga magigets, kaya nga may teacher para gabayan ka. Ayun lang naman so far. Thank you for watching.